Mga kabayan, isang underground tunnel ang nadiskubre sa ginawang paggalugad ng mga otoridad sa sinasabing exclusive resort na umano'y ginagamit ng mga Chinese big boss ng Pogo sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Ayon sa Pampanga Police, ikinagulat nila ang pagkakadiskubre ng tunnel na ginagawang lagusan ng mga tuso at matatalinong Chinese syndicate na nag-ooperate ng illegal na Pogo sa Tarlac at Pampanga. Sa ibinahagi nga pong post ni Pampanga Governor Dennis Pineda, sinabi nito na pinagdudugtong ng tunnel na ito ang mansyon at bahay sa gitna ng isang lawa. Sa video makikita ang paggalugad ng mga otoridad sa underground hallway na mayroong nakahilerang empty shelves patungo sa mga opisina at bedroom. Sa isang bedroom, mayroong itong isang class sliding doors na madadaanan naman patungo sa isang maliit na lagoon. Meron din umanong nadiskubre na firing range. Dahil sa pagkakadiskubre ng tunnel, may 3 pang makapangyarihan o bigating tao at government opisyal na mas mataas pa kay Mayor Alice Go ang natuklasan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na pinaniniwala ang nasa likod at protektor ng iligal na Pogo dyan sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Ayon kay Winston John Casio, tagapagsalita ng PAOC, umaasa silang papangalanan ito ni Suspended Mayor Alice Go sa susunod na pagdinig sa Senado ngayon darating na July 10 at yan ang ating aabangan. Any state witness for that matter would have to be the least guilty in the entire conspiratorial chain in the commission of the crime. So we wouldn't be open to that discussion until and unless we get higher on the food chain in relation to the crime that this group has committed. Ayon kay Casio, may 3 individual silang tinitignan na mas mataas kay Go. Gaya ng alkalde, konektado rin daw ang mga nasabing individual sa mga Pogo hub sa Porac at Bamban. Samantala, ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, isa sa iimbestigahan nila sa darating na July 10 ay kung paano nagagawa at kung sino-sino ang mga kakuntsaba ng mga sindikatong Chinese para makapag-imbento sila ng mga incorporator ng kanilang kumpanya gamit ang mga inosente nating mga kababayan, maging ang paggamit ng iba't ibang peking address na sinasabing tinitirhan at inuupahan ng mga dayuhang negosyante na konektado kay Mayor Alice Go. Nakikita ko 2 bagay. No? Unang-una, gumagamit sila ng mga tao na walang kinalaman sa Pogo at linalagay nila yung pangalan doon. No? Parang dami ang lumalabas. At pangalawa, mayroon din mga tao na alam mo yung ginagawa pero binibigyan ng pera para gamitin yung pangalan nila. Yun, may liability yung ganun ng mga tao dahil yun talagang in legal terms, dami talaga siya. Ginagamit siya para ilagay lang ang pangalan. Pero mayroon rin kaming nakita na wala talagang kinalaman, ni pera, ni nakausap kung sino. Pangalan lang ang linagay. Dahil yan rin ang isang anggulo pwedeng tignan ng committee, no? Yung pag-incorporate ng mga kumpanya sa atin. Napakadali eh. Magbigay ka lang ng pangalan, anong address, meron ka ng korporasyon kaagad. No? Papakita mo lang na may deposito ka sa capital mo. Pero yung as to the authenticity, nung mga incorporators, yan ay medyo kailangan tignan. Tingin ko diyan ang nagiging butas, no? Dahil nga ang linalagay ngayon ng ibang mga tao, mga peke o mga taong walang kinalaman sa pag-incorporate ng kumpanya. Isa rin sa tututukan ng Senado sa darating na pagdinig ay itong si Porac Mayor Ding Capil dahil naniniwala si Senator Gatchalian na malaki ang kinalaman ng alkalde na konektado siya at protektor sa Pogo Hub sa kanilang lugar, kung saan ay nagtataka at nagdududa si Gatchalian na tila may pinoprotektahan o pinagtatakpan itong si Ding Capil. Kaya sinabi niyang hindi siya pinapapasok sa compound ng Pogo diyan naman po sa Porac, Pampanga. Pero of course, meron po siyang denial na may kinalaman siya dito. At saka ang katwiran niya, narinig ko po doon sa isang interview, hindi daw kasi sila makapasok doon sa Porac kaya hindi niya nalaman yung illegal activities doon. Ang local government unit, maraming kapangyarihan yan. No? Sinadya talagang bigyan ng maraming kapangyarihan yan para siya ang magiging may pananagutan sa kanyang jurisdiction. Kung meron siyang nadidetect na hindi maganda, kung meron siyang nadidetect na hindi maganda na nangyayari sa isang negosyo,
pwede niyang gamitin yung regulatory powers niya para pumasok at imbestigahan. Pero in the case of PORAC, hanggang labas lang sila at tumigil na sila doon. Hindi sila gumawa ng subsequent operation, hindi nila pinatawag yung may-ari. Sana gumawa ang next move nila, patawagin may-ari para magpaliwanag, mag-show cause order sila. Pero wala parang nung tumigil lang, wala nang ginawa. No? So, nakakapagtaka na ganito yung ginawa ng local government unit. Para sa akin, parang special treatment ibinigay doon sa Lucky South 99. At sa iba pang mga balita, may panibago na namang kasong isasampa itong si dating Senator Antonio Trillanes dito kay former President Rodrigo Roa Duterte at aide nito na si Senator Bongo. Ayon kay Trillanes, bilyong piso ang nakulimbat ng mga Duterte kaya dapat siyang kasuhan ng plunder kasama si Senator Bongo. Bilyon-bilyon na nakuha. Ang limit lang nung isang kumpanya is up to 10 million. Yung isa up to 50 million. Pero bilyon ang total na nakuha. Tignan nyo kung saan ang galing yan at nasaan siya ngayon. Kung bilyonaryo ka, mag-i-aid ka ba? Napakadali Ano pa kadaling i-explain? 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Hindi siya dininay. Ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na ipinail namin sa DPWH, DTI at sa COA. Ayon naman kay Senator Bongo, lumang tugtugan na yan at hindi na nila papatulan ang mga tirada ni Trillanes. Dagdag pa ng senador, nag-iingay lang si Trillanes para sa kanyang planong pagtakbo muli sa darating na eleksyon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nadiskubre ang isa pong underground tunnel sa isinagawang paggalugad ng Pampanga PNP at local officials sa sinasabing exclusive resort ng umano'y ginamit ng Chinese bosses na namamahala sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa Bamban, Tarlac at maging sa Porac, Pampanga. Ayon po yan kay Pampanga Police Provincial Director Police Colonel J. Dimaantal. Ang naturang compound ay sa may barangay Senyora, Porac, Pampanga na less than 5 kilometers mula sa mga opisina ng ni-raid na Pogo Hub ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated noong nakalipas na buwan. Sa ibinahagi nga pong post ni Pampanga Governor Dennis Pineda, sinabi nito na pinagdudugtong ng tunnel na ito ang mansyon at bahay sa gitna ng isang lawa. Sa video, makikita ang paggalugad ng mga otoridad sa underground hallway na mayroong nakahilerang empty shelves patungo sa mga opisina at bedroom. Sa isang bedroom, mayroong itong isang class sliding doors na madadaanan naman patungo sa isang maliit na lagoon. Mayroon din umanong nadiskubre na firing range. Ayon naman kay Provincial Director Dimaantal, sa naturang leisure hub sa Barangay Senyora, umuuwi umano ang mga opisyal ng ni-raid na Pogo sa may Porac. Saad pa ng Provincial Director na nadiskubre nila ang subject ng search warrants sa naturang compound, tulad na lamang ng umano'y hazing paraphernalia, handcuffs, baseball bat at incriminating documents. Ikinustudiya din ng mga otoridad ang mga nakatira sa compound para po yan sa questioning o pagtatanong. At dalawa ang natukoy na incorporators ng Whirlwind Corporation. Ang kumpanya naman nagpapaupa ng property sa Lucky South 99 o Lucky South 99 sa may barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga.
Nadiskubre pa sa investigasyon ng mga otoridad na ipinatayo ang naturang resort at bahay nang wala daw building permit mula sa opisina ni Porac Mayor Jing Capil. Gayon din, wala itong kaukulang barangay clearance. Gumugulong na ang preliminary investigation ng Justice Department sa reklamong qualified trafficking in persons na isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go at 17 iba pa. Para sa legal counsel ni Go na si Attorney Alex Avisado Jr., mahina ang ebidensya laban sa kanyang kliyente. Pero sagot naman ni PAOC spokesperson Winston Casio, Any defense lawyer would say that. As we in the government would say that we have a strong case against her. I would defer to the panel of preliminary investigation prosecutors to ascertain kung mahina o malakas. Sila pong kakaalam doon. Hindi si defense, hindi si prosecution. dagdag ni Casio, hindi maaaring maging state witness si Go sa investigasyon laban sa illegal na operasyon ng mga pogo. Makokonsidera lamang daw ito kung may maituturong mas mataas na opisyal ng illegal na pogo ang alkalde. Any state witness for that matter would have to be the least guilty in the entire conspiratorial chain in the commission of the crime. So we wouldn't be open to that discussion until and unless we get higher on the food chain in relation to the crime that this group has committed. Ayon kay Casio, may 3 individual silang tinitignan na mas mataas kay Go. Gaya ng alkalde, konektado rin daw ang mga nasabing individual sa mga pogo hub sa Porac at Bamban. Pero di muna nila papangalanan ng mga nasabing individual. Giit naman ng isa pang abogado ni Go na si Attorney Stephen David, kailanman ay hindi ipinahiwatig ng alkalde ang kagustuhan niyang maging state witness. Yan ay dahil naninindigan umano si Go na hindi siya sangkot sa anumang iligal na operasyon ng mga pogo. Samantala, naniniwala ang PAOC na nararapat ding suspendihin ng ibang alkalde ng mga lugar na mayroong iligal na operasyon ng pogo. Nasa 42 lamang kasi ang mga legal na pogo ayon sa PAGCOR. Sa aming mga reports na nakukuha, they're all over the country. Luzon, Visayas, and Mindanao. Considering that only 42 are legal, legitimate, 41 are in Metro Manila, and 1 is in Kawit, Cavite. Sa gitna ng investigasyon laban sa iligal na pogo, nakatatanggap umano ng mga death threat ang mga tauhan ng PAOC. Handa naman daw ang kapulisan na magbigay ng seguridad para sa kanila. Isa pang kaso ang nakatakdang isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Lawrence Christopher Bongo. Ito ay bukod pa sa kasong plunder o pandarambong na una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo at kay Senator Go na dating close aide ni Duterte. Ayon sa dating senador, inihahanda na ng kanyang kampo ang pag-asampa ng kaso na may kaugnayan sa frigate scam na umano'y bilyong-bilyong piso ang halaga. Dagdag pa ni Trillanes, imposibleng hindi nakinabang si Go sa mga transaksyon ng kanyang pamilya sa dating administrasyon. Pagdidiin ng dating senador, bawal ang magpasok ng transaksyon sa pamahalaan ang pamilya at mga kamag-anak na isang opisyal hanggang 4th degree of consanguinity. Sa kaso aniya ni Go, mismong miyembro ng pamilya nito ang umano'y tumanggap ng tseke mula sa pamahalaan para sa aniyay proyektong pinasok ng kanyang ama at kapatid na parehong hindi lisensyado o kwalipikadong makipagnegosyo sa pamahalaan. Dagdag ni Trillanes, hindi lang si Senator Go ang sangkot dito, kundi maging si Pangulong Duterte dahil siya mismo aniya ang nagbigay ng pondo sa mga naturang proyekto. Bilyon-bilyon na nakuha. Ang limit lang nung isang kumpanya is up to 10 million. Yung isa up to 50 million. Pero bilyon ang total na nakuha. Tignan nyo kung saan ang galing yan at nasaan siya ngayon. Kung bilyonaryo ka, mag-i-8 ka ba? Napakadali eh. Ano pakadaling i-explain? No? 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Hindi siya dininay. Ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Maring itinanggi ni Senator Bongo ang mga aligasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV
laban sa kanila ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa isinampang reklamong pandarambong o plunder ni Trillanes sa Department of Justice o DOJ kahapon. Katwiran ni Trillanes, pinili niyang magsampa ng reklamo sa DOJ sa halip na sa Ombudsman para mas mabigyan ito ng pansin. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA. Sa plunder complaint ni Trillanes, sinabi nito na mahigit umano sa 100 proyekto na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos ang ibinigay sa kumpanya ng ama at kapatid ni Senator Go. Ang dating Pangulo at ang mambabatas anya ang nag-facilitate nito. Dagdag pa ni Trillanes, malinaw ito ay plunder dahil binibigyan ng pabor o pakinabang ang pamilya ni Go. Tiwala si Trillanes na malakas ang kanyang reklamo. Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Ano? Pero sagot naman ni Go, kung nakinabang-an niya siya sa mga proyekto ng gobyerno, ang Commission on Audit o COA ang mas nakakaalam nito at dapat magsampa ng kaso. Lumang tugtugin na anya ito dahil taong 2018 pa ang akusasyon ni Trillanes at ni-recycle na noong 2021. Nag-iingay lang din umano si Trillanes para siya mapag-usapan dahil nalalapit na ang 2025 elections. Yan, good morning sir. Sir, sa July 10, Miyerkules po, na darating, may pagdinig po muli tungkol doon po sa POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Senator, ano po ang pagtutuunan dito sa pagdinig? Bibigyan namin ng focus yung PORAC POGO Hub. Dahil kung matatandaan natin, wala sa mga may-ari ang pumunta doon para magpaliwanag. Parang ang aking nakikita dito, parang umiiwas silang matanong. No? Pag may mga taong hindi pumupunta, ang unang pumapasok sa isip ko, may alam sila at umiiwas sila sa mga tanong. Kaya pinasupina namin yung mga may-ari ng Lucky South 99. Pinasupina rin natin yung may-ari ng Whirlwind Corporation, ito yung landowner, para sumagot at magbigay ng paliwanag kung bakit sa loob ng compound nila merong ganitong mga torture at pangyayari. Opo. Senator, itong POGO, kasi dalawang POGO po yung pinag-uusapan natin, ano ho yung Bamban Tarlac at saka itong sa Porac Pampanga. So yung sa Porac Pampanga na binabanggit ninyo, identified po ba kung mga Filipino o mga Chinese, yung pong mga investors dito, yung may-ari ng lupa o yung nagtayo nito mga ng POGO doon? Ninfas, mga nakita naming mga POGO Hub, merong mga Chinese na sindikato ang mga nasa likod nito, mga dayuhan na mga sindikato, at mayroon silang mga partner na Pilipino. Ganun din nakita namin mga setup sa mga incorporation papers, sa mga ebidensyang nakikita namin, yung may Chinese na sindikato na nasa likod nito, tapos mayroon silang mga local na mga partners o local na ginagamit. Nag-a-apply ng permit, nakikipag-usap sa government official. Marami kasi dito sa mga dayuhan ay hindi marunong mag-Tagalog o mag-English, kaya gumagamit sila ng mga local na mga kakilala nila o local na partners. At ito yung mga gumagalaw para makakuha ng permit at papeles. Nung 2 weeks ago na sinabi, nakadeclare siya na incorporator dun sa Bamban, na sabi niya, hindi ko nga alam na incorporator pala ako dun sa POGO na yun sa Bamban. So, ganun din ba yung nakita sa Porac? At saka, dun po sa ibang mga POGO na inimbestigahan dito sa Maynila, yung sa, tawag dito, Las Piñas, at sa Parañaque, sorry, not Las Piñas, Parañaque tsaka sa Pasay. Nung inimbestigahan din po ng Ways and Means Committee, ay walang ganung address. Nakadeklara dun sa Securities and Exchange Commission yung pong mga address at saka mga pangalan. Non-existent, hindi ba, Senator Gatchalian, sir? Yeah, mas malinaw na. Ayan, opo. Actually, yan yung modus na nakikita namin sa pag-i-incorporate ng mga kumpanya dito sa na may kinalaman sa POGO.
Bigyan kita ng halimbawa, yung konkretong halimbawa dito, yung Pogo Hub sa Bamban, na kung saan nakita natin yung mga incorporators, mga tindera ng barbecue, tindera ng banana queue, na wala silang kinalaman dito sa Pogo Hub na ito. At nung tinignan ko ulit yung mga address, lahat sila taga Concepcion, Tarlac. No, galing sa isang lugar lang. At inamin naman nila, taga Concepcion, Tarlac sila. Kung pinuntahan namin yung mga bahay nila, makikita natin barong-barong yung mga bahay nila at walang kakayahan para mag-invest sa isang Pogo. Tingin ko hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin ng Pogo o ano yung operation ng Pogo. Kaya ito nakita rin namin to sa PORAC. In fact, doon sa provincial government, meron silang in-interview na tao doon. At sabi nga nila na wala siyang kinalaman dito sa Pogo. Ngayon, nakikita ko dalawang bagay. No? Unang-una, gumagamit sila ng mga tao na walang kinalaman sa Pogo at linalagay nila yung pangalan doon. No? Parang dami ang lumalabas. At pangalawa, mayroon din mga tao na alam mo yung ginagawa pero binibigyan ng pera para gamitin yung pangalan nila. Yun, may liability yung ganun ng mga tao dahil yun talagang in legal terms, dami talaga siya. Ginagamit siya para ilagay lang yung pangalan. Pero mayroon rin kaming nakita na wala talagang kinalaman, ni pera, ni nakausap kung sino, pangalan lang ang linagay. Dahil yan rin ang isang anggulo pwedeng tignan ng committee, no? Yung pag-incorporate ng mga kumpanya sa atin, napakadali eh. Magbigay ka lang ng pangalan, anong address, meron ka ng korporasyon kaagad. No? Papakita mo lang na may deposito ka sa capital mo. Pero yung as to the authenticity nung mga incorporators, yan ay medyo kailangan tignan. Tingin ko diyan ang nagiging butas, no? Dahil nga ang linalagay ngayon ng ibang mga tao, mga peke o mga taong walang kinalaman sa pag-incorporate ng kumpanya. Yun, isa yan sir sa pwede nyong gawa ng panukalang batas kasi in aid of legislation yung sa Senate. Tumakay sir, ang dami ng naimbestigahan ng Senado at ng Securities and Exchange Commission na maraming nairehistrong negosyo pero pag chinek, dinoble check yung tao non-existent o kaya naman existent siya pero fictitious yung address. Tama. So, tama. Ito kailangan tignan rin ng Security and Exchange Commission. Baka kailangan nila mag-random probity check. Alam ko, napakadaming korporasyon nag-incorporate. Alam ko rin dahil sa ease of doing business, hindi nila tinitignan isa-isa yan. Pero dapat siguro magkaroon ng random at magkaroon lang ng random validation post-incorporation para malaman kung totoo. Kasi for example, doon sa Banban, nakita namin ginamit si Winnie Lim at si Lin Wendy. Dalawang tao inilagay nila sa isang korporasyon. Alam naman natin na iisang tao lang to. So ang ibig ko, ang lumalabas na maraming tao, siguro hindi lang naman tong kaso, no? May ibang kaso pa, na ginagamit yung incorporation papers para palabasin na lehitimo sila, legitimate sila. Pero hindi naman dahil nga yung mga pangalan, pare-pareho o yung mga pangalan, bogus ang linalagay. Opo. Senator, doon po sa Bamban, di ba iniugnay na po si Mayor Alice Go, may nakita kayong matibay na indikasyon na involved talaga siya, well hindi nga indikasyon, yung binabanggit po ninyo ebidensya na involved si Mayor Alice Go doon sa Pogo sa Bamban. Doon po sa Porac, Pampanga na Pogo, ano po ang kaugnayan ng Mayor doon? May mga information na binigay sa amin ng PAOK, NIMFA. Hindi lang namin masabi ngayon dahil ongoing investigation pa. At pero may mga lumalabas na connection siya dito sa Porac, Pogo Hub. May mga personalities na nakikita kami, nakakilala niya o meron silang relasyon. At ito ituloy-tuloy pa yung investigasyon. Pero of course, meron po siyang denial na may kinalaman siya dito at saka ang katwiran niya, narinig ko po doon sa isang interview, hindi daw kasi sila makapasok doon sa Porac kaya hindi niya nalaman yung illegal activities doon. Yun ang sinasabi ng local government unit, NIMFA, na hindi sila makapasok doon. Pero nasabi ko nga na ang local government unit, maraming kapangyarihan yan. No? Sinadya talagang bigyan ng maraming kapangyarihan yan para siya ang magiging may pananagutan sa kanyang jurisdiction. Kung meron siyang nadidetect na hindi maganda, kung meron siyang nadidetect na hindi maganda na nangyayari sa isang negosyo,
pwede niyang gamitin yung regulatory powers niya para pumasok at imbestigahan. Pero in the case of PORAC, hanggang labas lang sila at tumigil na sila doon. Hindi sila gumawa ng subsequent operation, hindi nila pinatawag yung may-ari. Sana gumawa ang next move nila, patawagin may-ari para magpaliwanag, mag-show cause order sila. Pero wala parang nung tumigil lang, wala nang ginawa. No? So, nakakapagtaka na ganito yung ginawa ng local government unit. Para sa akin, parang special treatment ibinigay doon sa Lucky South 99. At dahil po dyan ay imbitado, sir, yung mayor sa hearing. Correct. Last time inimbitahan siya, binigyan rin siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Pero iimbitahan ulit siya dahil ongoing itong PORAC investigation. Ayun, opo. And then sir, baling po ako dun sa Bamban Tarlac. Imbitado po ulit, may subpoena actually si Mayor Alice Go dahil hindi umattend nung nakaraang hearing nung June. Pagkatapos, ang alam din po namin may subpoena rin po para sa kanyang mga kapatid, Wesley, Siemens, and Sheila. Tama ho ba? Tama. Opo. So may balita ba kayo kung na-serve yung pong subpoena kay Mayor at saka po dun sa tatlong kapatid? Hindi ko pa nakakausap si COMSEC, no? Binibigyan namin siya until today, until Sunday, para mag-serve ng mga subpoena. Dahil napakahirap, Nympha, nakausap po si COMSEC on the sidelines. Ang hirap mag-serve ng subpoena dahil yung mga address, una yung Go family, may 4 na iba't ibang address. Kaya pupuntahan nila isa-isa yun. Pag walang nag-receive, pupunta sila sa iba. At mahirap, no? At hindi lang sila ang nagkaroon ng subpoena, kundi yung iba pang mga may-ari nung Lucky South 99 at yung Whirlwind. Pero by tomorrow, mabibigyan kami ng report kung kumusta na yung kanilang pagsuserve ng subpoena. Senator, paano ho pag hindi sila dumating? Si Mayor Guo at yung kanyang mga kapatid. Tsaka ho ang katwiran kasi nung kampo ni Mayor Guo, narinig ko yung isang lawyer kanina, si Attorney Stephen David. Sabi nila, ano pa ba ang gusto ng Senado? Nasa na ho ito tawag dito, kumbaga napigana si Mayor Guo at meron na hong ongoing na judicial process dito. Tinutukoy po yung may complaint na sa Ombudsman. In fact, suspended na po si Mayor Guo ng Office of the Ombudsman, tapos may ongoing na rin pong preliminary investigation ng Department of Justice. Well, ongoing itong investigation, So, independent naman ng Senado sa mga ongoing judicial investigation. Alam naman natin yan, in aid of legislation, iba yung aming objective. Dahil nga tuloy-tuloy ito, nasa discretion ngayon ng mga senador kung iimbitahan siya o hindi. At magbigay rin linaw. For example, bigyan kita ng konkretong halimbawa. Alam naman natin na nagsinungaling sila sa kanilang birth certificate. Alam naman natin na yung birth certificate niya, peke. Ang gusto ko ako personal, gusto kong malaman, paano nila ginawa ito? May sindikato ba silang kinausap? Meron ba silang binayaran sa loob ng civil registry? Dahil kung meron ganun, then kailangan natin ayusin yung buong civil registry system natin dahil nagkakaroon ng sindikato. Baka dapat gawin ng centralized o gawin computerized. Ngayon kasi, bawat LGU may kanya-kanyang civil registry at hindi ma-monitor ng central yung galaw ng iba't ibang civil registry. So, hindi natukoy na kung sino yung kanyang totoong identity. Pero ngayon titignan din yung proseso kung paano sila nakakuha ng ganitong peking birth certificate.